Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating mga kapatiran dyan sa Cainta, sa River of Life Cainta, no? Ng isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-4 na linggo na yata po tayo ng lockdown. Kaya po yung ating pagdala po sa simbahan ay hindi po muna natin magagawa ngayon dahil nga po naka-lockdown po tayo. Kaya po ang ginagawa po ng ating pastor at ating mga elders ay gumagawa po sila ng video, ina-upload po sa Facebook account po natin at saka sa YouTube account. So mga ano po to, mga teaching na pwede nyo pong panoorin na kahit nandiyan po kayo sa bahay ay hindi po kayo manghihina, no? Makakapanood pa rin po kayo ng mga teaching na rine-record po natin ng ating pastor at ating mga elders. So, patuloy lang po tayong manatili sa ating bahay, sa ating mga tahanan para na rin po sa ating kaligtasan. Amen po. So, ngayon pong umaga ang aking ibabahagi ay may kinalaman po sa takot. No? Yan. So, huwag po tayong matakot. So, siguro yung iba sa atin ay natatakot na sa sitwasyon po natin, ano? Yung nangyayari po sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito nga pong COVID-19. So, huwag po tayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? So, marami pong dahilan kung bakit ang tao po ay natatakot, no? Isa sa nakikita ko ay yung natatakot po yung tao. Halimbawa po yung nawalan po siya ng trabaho, no? Siyempre, yung kanyang takot, no? Na sa pamilya niya. Yan, sa pamilya niya na baka magutom. Kaya natatakot siya na mawalan siya ng trabaho. Ayan po, yan po yung aking nakikita, no? Pangalawa, yung sakit, no? Yung pagkakaroon po natin ng sakit. So, buti sana kung yung sakit po natin lagnat lang o yung minor na sakit. Kung meron po tayong sakit na malala na. So, yan. Minsan natatakot na tayo, no? Kasi ano ba ang susunod dyan? Pag malala na po yung sakit natin, siyempre, pag wala ng lunas, saan po tayo pupunta? So, doon sa kamatayan na. Yan po yung number 1 na talagang kinakatakutan po ng tao. Pero lahat po tayo dadaan dyan. Lahat po tayo ay darating dyan sa kamatayan. Pero kung alam natin kung saan tayo patungo, kung tayo po ay merong Panginoon sa buhay natin, sa puso natin, hindi tayo dapat mangamba. Hindi tayo dapat matakot. Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? So, meron po tayong mababasa sa aklat ng Isaiah. Ito po yung sinabi ng Panginoon. No? Sabi po sa Isaiah 41 verse 10, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba, kanino man, palalakasin kita, at tutulungan, iingatan, at ililigtas. Napaganda po nung sinabi ng Panginoon, ano? So, kung titingnan po natin, ito po yung gusto ko na sinabi ng Panginoon. Yung, huwag tayong mangamba. Sabi dyan, huwag tayong mangamba, no? Tayo'y palalakasin. Ano pa? Tutulungan tayo, iingatan, at ililigtas. So, huwag tayong mangamba sa mga nangyayari po sa atin, sa mga
problema na dumarating po sa atin, huwag po tayong mangamba. Ang sabi po ng Panginoon, palalakasin niya tayo, no? Tutulungan. Kung tayo po ay nahihirapan, tutulungan niya tayo. Iingatan. So, iingatan niya tayo sa mga lahat ng bagay. Halimbawa po yung COVID-19 na dinadanas po natin ngayon. So, yan po yung promise ni Lord, no? Iingatan niya tayo. At ano pa, ililigtas niya po tayo. So, ang kailangan lang po natin gawin ay yung ating pananampalataya sa Panginoon ay manatili, no? Alam natin na merong Diyos na patuloy na kumakalinga sa atin, patuloy na nag-iingat po sa atin. Amen? Okay. So, kaya nga yung takot, no, na dumating kay David ay ibinigay niya sa Panginoon, no? Sabi ng awit 34 verse 4, ang aking dalangin dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat ng aking takot. Ayan. So, kung kapatid, kung ikaw po ay natatakot ngayon, isipin mo na lang yung pinanalangin ni David, no, sa ating Panginoon. Yung ibinigay niya yung takot. Kaya yung takot na kanyang nararamdaman ay tinanggal po ng Panginoon. Ngayon kapatid, kung ikaw po ay natatakot, ibigay mo sa Panginoon, no? Ibigay mo sa Panginoon. Katulad po nung ginawa po ni David, ibinigay niya yung takot na kanyang nararamdaman at ito yun po ay inalis po ng ating Panginoon. Amen. Eto, kung natatandaan niyo po si Elias, ito po yung gusto kong puso ni Elias, no? Alam niyo po ba si Elias ay nanalangin ng hindi po umulan ng 3 taon at 6 na buwan. So makikita po natin dyan sa Aklat ng Santiago sa ating screen, no? Santiago 5:17, ito po yung sinasabi. Si Elias ay taong tulad din natin, mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob nga ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Amen. So, ano ba yung nakikita natin dito? Ano ba yung pwede nating maging aral na makikita po natin? So, makikita natin dito yung pananampalataya ni Elias, no? Yung panalangin na may pananampalataya. So, iyan po ang kailangan natin. Hindi lang po tayo mananalangin, no? Kailangan natin, kung tayo ay mananalangin sa isang bagay na gusto natin na magkaroon ng response ang Panginoon, kailangan natin na manalangin na may pananampalataya, no? Kaya minsan po, dumating na po ba sa inyo yung pagpagod po tayo, no? Lalong-lalo na po pag tayo ay galing sa trabaho, no? Sa trabaho, di ba? Minsan nananalangin tayo, napakasimple na lang. So, minsan nanalangin tayo, Lord, salamat po Panginoon, nakauwi po ako ng ligtas. In Jesus' name, Amen. Tapos tulog na, no? Kasi pagod na. So, wag po natin ugaliin yung ganung yung ginagawa natin na ganyan. Wag po natin ugaliin, no? Lagi nating tandaan na pag tayo po ay mananalangin, kailangan po ay mayroon tayong pananampalataya, masigla po tayo. So, kung tayo ay pagod, siyempre, nandiyan yung pagod yung katawan natin. Pag nagpipray po tayo, minsan wala nang pong pumapasok, no? Kasi pagod nga po tayo. Pero kung tayo po ay nakatune in yung ating isipan sa Panginoon, ang ating puso, ay yung pagod na po yan ay tatanggalin po yan ng Panginoon. Papalitan po ng kasiglahan. So kaya dapat yung ating pananampalataya ay
maging mataas, no? Hindi po yung pababa. Amen? Lagi pong pataas, hindi po pababa yung ating pananampalataya. Katulad po ng ginawa po ni Elias. Amen. Okay. So, doon po sa Lucas 8:23 hanggang 25, ito po yung hinampas po ng malakas na alon ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad, no? Basahin po natin yung Lucas 8 verse 23 hanggang 25. Sabi rito, nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig. Kaya't nalagay sila sa panganib. 24 po, nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, lulubog na po tayo. Sabi nila. Bumangon si Jesus at sinuway ang hangin at ang nangangalit na alon. At tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon. Sa 25 po, tinanong niya sila, nasaan ang iyong pananalig? Ayan po, yun po yung nangyari sa kanila, no? Nung tumawid po ang Panginoon kasama ang mga disipulo niya, yung kanyang mga alagad, no? Sa ibayo, hinampas po sila ng malakas na alon. So ano po nangyari? Napuno po yung bangka nila ng tubig at nagkaroon po ng takot yung mga disipulo niya, yung kanyang mga alagad. Kaya tinanong niya, no? Yung tinanong niya ang ating Panginoon. Doon sa 24 po, nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Ginising nila ang Panginoon. Sabi ng kanyang mga alagad, Guro, lulubog po tayo. Sabi nila. At ano pong ginawa ng Panginoon? Bumangon si Jesus at sinuway ang hangin at nanggagalit na alon. Amen. So ano po yung ating aral na makikita po rito? Kaya po tayo ay minsan binibigyan tayo ng isang pagsubok ng Panginoon para makita niya yung pananampalataya po natin. Kaya po yung mga alagad po niya nataranta po no? Nataranta kaya yung alon na imbis na ipag-pray po nila, yung bagyo ipag-pray po nila para mawala. Ang ginawa po nila, mas ginising pa nila ang Panginoon. Kaya po, doon po sa verse 25, sabi po ng Panginoon, nasaan ang inyong pananalig? So, ayan, nasaan ang inyong pananalig? So, ngayon po, tayo po ay dumadanas ngayon ng unos, no? O yung tinatawag na bagyo. Ano po yung nararanasan nating bagyo ngayon? Yan pong COVID-19 tinatawag. No? So, kung titingnan po natin sa pag nanood po tayo ng TV, no? Ang dami na pong namamatay. So, minsan, siguro yung ibang tao na nangangamba na, natatakot na baka mas lumala pa tong COVID-19 na to. Kaya yung iba, siguro yung ginagawa nila na nagpapanik na po sila. Diba? Pero kung meron po tayong pananampalataya na katulad po ni Jesus, no? Yung pina-stop po niya yung unos doon sa bangka na humahampas sa kanila, no? Yung mahampas na unos sa bangka nila. Kaya po nating pigilan ang COVID at sabihin nating stop. Kaya po yung ating pananampalataya ay
hinahamon po ng Panginoon. No? Hinahamon po ng Panginoon. Kung tayo may pananampalataya na yung unos na COVID-19 na yan, na ating dinadanas ngayon, ay posible po yung mawala. Posible po yung mawala. Wala pong imposible sa Panginoon. Yan po yung lagi nating tatandaan. Walang imposible sa Panginoon. Pero kailangan po natin ng malaking pananampalataya. Amen po ba? So, yung takot po, yung bawat letra po niyan, ginawaan ko po ng word, no? So, yung T, ito po yung linalaman po ng T. Tanggulan. So, kung tayo po ay natatakot, isipin lang po natin na meron po tayong tanggulan. Sino po yung ating tanggulan? Ang ating Panginoon. No? Ang ating Panginoon. So, huwag tayong matakot sa mga nangyayari. Sa mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Isipin natin, meron po tayong tanggulan. Kaya nga po sinasabi ng awit 28 verse 7, si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan, kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin, kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. So, tingnan natin yung awit 28 verse 7. So, sinasabi dyan ang Diyos po ang ating tagapagsanggalang, ang ating kalakasan. Sa Kanya po tayo magtiwala, no? Sa Kanya lang po tayo magtiwala. Yung tulong na ibibigay niya sa atin ay malaki, no? No? Kung gaano kalaki yung COVID-19, ganun po rin po kalaki yung ibibigay sa atin na kapayapaan ng Panginoon o mas malaki pa, no? Kaya wag po tayong matakot. Meron po tayong tanggulan kundi ang Panginoon. Okay? Yung letter A naman po is siya po yung ating aalalay. Siya po yung aalalay sa atin kung tayo po ay natatakot. Naalala niyo po si Moses, no? Sa aklat po ng Exodus, no? Kaya ito po yung sinasabi ni Moses sa Panginoon nung time na inutusan siya na ilabas yung mga Israelita sa Ehipto. Sabi po ng Exodus 4 verse 10, ito po yung sinabi ni Moses, Panginoon, sa mula't mula pa ay hindi ako mahusay magsalita, makapal po ang aking labi. Dila, ito pautal-utal akong magsalita. Yan po yung sinabi ni Moses, no? Ano po yung sinabi ng Panginoon? Sa verse 11 po ito sinabi ng Panginoon. Sino ba ang gumagawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ayan po. Sa panahon po na hindi po natin alam yung gagawin po natin, katulad po nung sinabi po ni Moises, no? Sino po yung aalalay po sa atin? Ang ating Panginoon. Kaya po dun sa hindi niya po alam yung kanyang sasabihin sa Paraon, ano pong sinabi ng Panginoon? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita at sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. So iniwan po ba siya ng Panginoon? Hindi po. Inalalayan po siya ng ating Panginoon.
i-guide po siya. So, sa buhay po natin, yung takot po, wag ialis po natin yan at ating ibigay sa Panginoon, no? Ayan po yung Exodus 4 verse 10. Ayan po yung binanggit ko po kanina. Next, wag po tayong matakot kasi ang ibig sabihin po nung K sa takot is kasama, no? Kasama natin siya. Kasama natin ang Panginoon. Sabi diyan sa Joshua 1 verse 9, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos at sasayo saan ka man pumunta. Ito ba yung sinabi po ng Panginoon kay Joshua? Sabi ng Panginoon kay Joshua, magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matakot, mawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, sasayo ako saan ka man pumunta. Pwede po natin sabihin po yan sa ating sarili, no, sa ngayon, no? Pwede po natin sabihin na kapag nakakaramdam po tayo ng takot, pwede po nating sabihin sa ating sarili na kailangan natin tibayan yung ating loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong matakot, no? Panghawakan natin yung sinabi ng Panginoon, no? Ako isa sa iyo saan ka man pumunta. Yun po yung sinabi po ng Panginoon. Kung saan man po tayo pumunta, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa paglaban sa COVID-19. No? Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pabayaan. Amen po? Yan po yung sinabi niya po sa Hebreo 13:5. So, magtiwala po tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pabayaan. Kasama natin siya sa lahat ng nangyayari po sa ating buhay, nangyayari po sa ating mundo, nangyayari po sa bansang Pilipinas. Amen po. Okay, yung letter O po sa takot ay oyayi, no? Yung pag tiningnan po natin sa dictionary, yung oyayi po, another meaning po niyan sa dictionary sa Tagalog is yung hele. Hele, ibig sabihin ihehele, no? Tapos yung sa English naman is yung tinatawag na lalabay. Lalabay. So, yung heli po na tinatawag na oyayi, no? Ang isang ina, 'di ba? Kapag yung kanilang anak ay hineheli, 'di ba? Meron siyang kapayapaan at alam po nung kanyang nung bata na siya hineheli ng kanyang nanay, no? Kaya tahimik po siya. Ano pong ibig sabihin ito sa atin? So, tayo po ay nasa Panginoon at ang ibig sabihin po nito ay kung tayo po ay nahihirapan, natatakot tayo, tayo po ay magpakandong sa Panginoon. Magpaheli po tayo. Pagka nagpaheli po tayo sa Panginoon, meron po tayong kapayapaan, no? Meron po tayong kapayapaan sa buhay po natin. So, yung takot na ating nararamdaman ay mawawala po. Parang magiging secure po tayo. Magpaheli po tayo sa Panginoon. Yan, sabi nga po ng 2 Thessalonica 3:16, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siyang nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang
Panginoon. Ito po yung sinabi po ni Paul, no? Dun sa aklat po ng Thessalonica. So, kaya po sinabi ko po sa inyo na tayo po ay magpaheli sa Panginoon. Di ba po pagka tayo po ay nasa isang duyan, no? Pag nasa duyan po tayo, halimbawa po nasa duyan po tayo, ano po yung una nating naramdaman? Di ba mayroon tayong kapayapaan? Masaya po tayo. Merong kapayapaan sa ating sarili, no? Meron po tayong kapayapaan. Kaya po kung tayo po ay dumarating sa takot, dumarating po tayo sa hindi nating alam yung ating gagawin, magpaheli po tayo sa Panginoon. No? Magpaheli po tayo. So, damdamin po natin yung yakap po ng Panginoon sa buhay natin. Damdamin po natin yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay po sa atin. Amen po. And next po, yung huling tipo sa takot ay tagapagligtas. So, alam naman po natin na ang ating Panginoon ay ang ating tagapagligtas, di ba? Siya po'y namatay para sa atin. John 3:16, di ba? Gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, bakit po tayo matatakot? Na kung alam po natin ang Panginoon ang ating tagapagligtas, no? Ililigtas po tayo ng Panginoon. Kaya wag po tayong matakot. Kaya po sinasabi ng Lucas 1:47, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa aking Diyos na tagapagligtas. Amen. So isipin po natin, kung tayo po'y nalulungkot o nalilito, nahihirapan, natatakot, at ano pa yung ating nararamdaman. So, isipin natin yung ating tagapagligtas, kundi ang Panginoon. No? At tayo'y magalak dahil yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin ay nakamit po natin. So, bakit po tayo matatakot? No? Kung alam natin na ang Panginoon ay nasa buhay natin, kasama natin. No? Kaya wag po tayong matatakot dahil tayo ay mahal ng Panginoon. Kaya nga inoffer niya yung kanyang buhay para sa atin. No? Imbis na tayo po ang mamatay para sa kanya, para sa kaliligtas po ng marami, siya po ay namatay na para po sa atin. So napakalaking biyaya po yung ginawa po ng ating Panginoon na siya na po yung namatay para sa atin, no? Kaya huwag po tayong matakot sa lahat po nangyayari sa buhay po natin. Kasama po natin ang ating Panginoon. Amen. Okay. So, sinasabi po ng Isaiah 46 verse 4, ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Wow! Wow! Iingatan tayo ng Panginoon hanggang tumanda tayo at pumuti ang ating buhok. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas, laging kalingain. Wow, ang ganda po ng sinabi ng Panginoon. Ano? So bakit po tayo matatakot kung alam po nating tayo kakalingain ng Panginoon? Kaya sabi diyan, no? Sabi po diyan, hanggang pumuputi po yung ating buhok, hanggang tayo'y tumanda, no? Tayo'y kakalingain ng Panginoon. So bakit po tayo mangangamba?
bakit po tayo mangangamba? Tandaan lang po natin yung Isaiah 46:4 na sinabi po ng Panginoon na hanggang tumanda po tayo, hanggang pumuti po yung ating buhok. So, puti na po ba yung buhok nyo? Ako, medyo may mga puti-puti na. Yan. Okay. So, wag po tayong matakot. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Okay, next slide po. Next verse po. 1 Thessalonians 5:17. So, ito po yung aking ini-encourage. Ito po yung aking hamon po sa bawat isa po sa atin, no? Maging matyaga sa pananalangin. Yan. Maging matyaga po tayo sa panalangin. Hindi lang po yung mananalangin tayo pag merong kalamidad lang, no? May mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Saka lang po tayo magkakandarapang manalangin. Magbabasa ng Bible. Ya? Yan po, ang sakit po natin lalo tayo mga Kristiyano. Kapag meron lang kalamidad na dumarating, saka grabe yung panalangin, ano? Talagang nagsusumamo. Pero pagka wala na, pagka okay ang lahat sa buhay, hindi mahirap yung nangyayari, ano pong ginagawa natin? Hayahay ang buhay, no? Hayahay ang buhay. So, gala doon, saan napupunta, no? Kasi walang problema Pero pag may problema na, ayan, grabe po ang pagsusumama sa Panginoon. Lord, alisin niyo na po itong COVID-19, no? Para yun ang awa. No? Yan. Pero pag wala na rin si Lord. Hindi na rin tawag dito. Hindi na rin naaalala ang Panginoon. So, huwag ganun, no? Huwag ganun. So, ngayon po ay lagi lang po tayong manatili sa ating tahanan, no? Hanggang sa mawala po tong COVID-19, no? Manatili po tayo sa ating tahanan para na rin po sa ating kaligtasan. Sama-sama po tayong manalangin, no? Sama-sama po tayong manalangin para sa COVID-19. Labanan po natin ang COVID-19. So ngayon po, di ba yung iba siguro sa atin, yung mga paa po nila nangangati na, no? Gusto nang lumaboy, no? Naiinip na sa bahay. So, wag po nating gawin yan kasi delikado po, kung nangangati na po yung ating paa na gusto na pong lumabas, magliwaliw, pumunta sa iba't ibang lugar, gawin na lang po natin ay mag-isip po tayo ng gagawin, diyan sa bahay. Halimbawa po, kung meron kang gagawin diyan sa bahay niyo, halimbawa yung paggawa ng mga cabinet, no? Kung marunong kang gumawa ng cabinet, gumawa ka ng cabinet, no? Kaso problema mo naman, wala kang mabiling plywood dahil sarado lahat. Yan. So, hindi po, biro lang po yan. So, kung wala po tayong ginagawa, maglinis po tayo ng ating bahay. Ang pinakamaganda pong gagawin po natin ay yung quiet time po natin sa Panginoon. Yan. Di ba wala pong pasok? No? Wala pong pasok. Ito po yung pagkakataon na yung oras po natin ay ibigay natin sa Panginoon. Magbasa po tayo ng kanyang salita. Mag-pray po tayo. Kasama po yung ating pamilya. Yan, importante po yan. Kasama po yung ating pamilya na sama-samang manalangin. Magkaroon po kayo ng quiet time ng pamilya nyo. Kami po ay nagkakaroon po kami ng quiet time. Nagkakaroon po kami ng devotional every day na, no? Simula po nung nagkaroon po ng lockdown. So, ganun po, no? Kung gusto po natin makita yung pagkilos po ng Panginoon, malaking pagkilos po ng Panginoon, ay
sama-sama po tayong manalangin, sama-sama po tayo na itulog sa Panginoon ang COVID-19 na yan. Labanan po natin ang COVID-19. So, naalala ko po yung ginawa po ni Martin Rivera, no? Tinali po niya yung kanyang sarili doon sa bangko para hindi makaalis. So yan. So, kung nangangati na po yung paa nyo, itali nyo po yung yung sarili niyo sa bangko. Yan. Para hindi po kayo makalabas. Di biro lang po yun. Sabi lang po ni Martin Rivera na stay at home po tayo para din po sa ating kaligtasan. So marami pong salamat. Purihin po ang Panginoon sa buhay po nating lahat. Mag-ingat po tayo lagi. Sumunod po tayo sa ating pamahalaan na mag-stay po tayo sa bahay. So kaya po natin to. Malalagpasan po natin ang krisis na ito sa COVID-19. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Marami pong salamat. At okay. God bless po sa ating lahat. Amen po. Thank you po.